So ito na nga be, totoo na nga ang chismis. Wala pa tayong 5 segundo. Pero napatunayan na natin na iisa lang ang style din ng India at Nepal pagdating sa pagpa-facial. At ayun na nga be, ganito pala ang pagbabanlaw dito. Hindi ko naman alam na bigla akong ilulublob sa lababo be at babanlawan. Hi be, si Francis Ganid. Welcome back to my channel. Ano tayo ngayon be? Sa roof of the world. Walang iba be, ang Nepal. Ano tayo sa kanilang kabisera be, na Kathmandu. Ito yung kanilang capital city. And dito be makikita nyo talaga yung napaka-rich culture nila, the hustle and bustle of the city. And makikita nyo dito guys kung gaano kabisi yung lugar nila. So dito guys makikita nyo kung gaano kabisi yung lugar nila. And makikita nyo guys yung design ng area talaga. Oh. Di ba parang Pilipinas lang din yung kanilang mga wirings. So for today's video, samahan niyo ako dahil magpapagupit muna ako dahil I need to be fresh. Dahil kailangan bago ako umalis ng Kathmandu that fresh ako. So let's go. So akala ng mga tao, bitch, inis ako dito. Nininihaw nila ako. Either na pagkakamalan ako dito ang lokal or Chinese, in fairness. Siyempre guys, kung bago kayo sa YouTube channel ko, kailangan panoorin nyo yung mga ibang videos ko dito ng mga street food, yung videos ko ng pagkain, ng culture. Ililink down below ko para makita ninyo. At siyempre kung meron kayong mga tanong tungkol dito sa bansa nila, just comment down below. Honestly, as a tourist destination, gusto ko yung vibe dito sa Kathmandu, dito sa Nepal. Kasi actually mabait yung mga tao, mainit pero hindi humid. Okay ang weather, perfect. Sabi nila the best time na pumunta dito is end of September, October, maganda pa rin yan. And pagdating naman ng November, medyo dun na lalamig na. So, ayun. Let me know kung nakapunta na rin kayo dito ng ibang month and tell us what's your experience. So ayun guys, dito na ako, sarap na isang barbershop. Tara, magpa-fresh naman tayo. Total, paborito nyo itong mga barber videos. Okay, let's go. Namaste. Do you do facial also? Facial? Facial. Yeah. And then shave. Shaving all clean a facial, okay? Can you just trim? Trim. Trim. A facial. And facial. And also cut, trim. No? Cut the hair. Haircut? Haircut, yeah. 2-1. 2-1. 2, 1. No, 2-1. 2, yes. Oh. So, papashave ko muna yung balbas ko dahil ang kapal na niya. Mahirap talaga minsan i-schedule ang pagpapagupit pag ito nagda-travel ka. Siyempre, limited na lang yung araw ko pag nagda-travel ako. Tapos, isisingit ko pa yung pagpapagupit. Tapos, minsan nahanapin ko pa yung pagkakatiwalaan at maayos na barbero. So, eto, meron ako nadaanan. I grab already the opportunity. Wala namang espesyal sa paggugupit nila dito, be. And abangan lang natin kung meron mamaya dahil magpapa-facial, magpapa-ahit tayo ng mukha, ay ng buhok pala. At syempre, tingnan natin kung ano pang i-offer ni Kuya. Malay mo, di ba meron tong
Oo, fill in the blanks. Meron kasing love and hate relationship ako dito sa buhok ko. Alam mo yung minsan, ang hirap-hirap niyang ayusin. Yung parang pag ayaw niya na, okay, nangangahulugan, kailangan ko nang magpagupit uli. Kaya naman halos kailangan ko magpagupit ng mga every 2 weeks, pag 1 month, Diyos ko, tsaka na nga ako. Lalo pa ako tsaka. And tulad din ng ilang mga bansa dito ba sa South Asia. Pakinggan nyo naman, di ba? Napaka-authentic talaga ng kanilang music dito. Nepali na Nepali lang, be. Hindi mo maririnig sila Lady Gaga, sila Bruno Mars. Wala kang maririnig na apat. Be, tingnan mo lang tugtog nila, be, oh. Narinig mo yan? Oh. Pati yung mata ko, be, hindi na nagkakasundo, oh. Yung isa sa iba na nakatingin, yung isa, ewan ko talaga, be. Hindi ko alam, epekto lang ba ito ng music nila, or, yung malalim, Francis, kaya mo to. Parang iba na yun, be. Iba na yung naamoy ko, ah. Excuse me. Sorry. Sarili ko pala atang hininga ata yun. Ikaw talaga mananawa sa ganyang tugtugan. Pero syempre, kailangan i-appreciate mo yan dahil minsan ka naman dito, eh. Oh, pag nagjo-joke ako, huwag kayo masyadong sensitibo, ha. Kahit pa paano naman, be, nakita ko naman kay Kuya na mayroong expertise talaga siya sa pagkupit, di ba? O, di ba? Tingnan mo siya pagkupit, ang dami niyang technique na parang, ay, ang bongga, be, ang lahat ginawa niyang komplikado. Kaya naman, be, let's jump in, tapusin na natin itong pagkupit sa akin. So, syempre, para maangas tayo, no? Sabi ko sa kanya, lagyan niya ako ng parang shave na hiwa dito sa may side ng aking mukha, ay, side ng aking sentido. Basta lang ulo, ganun. Country, sir? Philippines. Philippines. Nepal first time? First time. The hotel, Thamel? Yeah. Nepal 1 week, 2 week? 2 weeks. 2 week. 1 week left. 1 week left. Oh. 1 week. 1 week left. Tomorrow I'll go Chitwan. Tomorrow, it one. Very good. Mabait naman siya, be. Kasi nung umpisa, akala ko, medyo snub siya. Feeling ko na-realize ko, baka hirap lang din talaga siya mag-English, di ba? Siyempre, ayaw naman natin siyang i-pressure para naman tama yung sagot niya, tapos mali yung gupit niya sa akin, di ba? Yeah, work? You work? Reporting? Reporting? Video? Reporting, video reporting? No. Just making video. Yeah. Oy, hindi lang halata, pero happy ako at maganda yung kinakalabasan. O, tingnan nyo naman. Nagpahiwa ako, not once, but twice. Siyempre, kailangan merong reserve. Yeah. Yeah. Number 1, 0.5, 0. One? Number 1? Number one's like this, no? Number one, yeah. Oh yeah, 1.5. 1.5. 0.5? Oh, 1.5? Do you have 1.5? May mga nagrereklamo talaga sa inyo na ayaw nila na may balbas ako. Pero kasi, una, gusto yan ng jowa ko. Pangalawa talaga, pangtago yan sa double chin ko. Oo, be. So, alam mo na, kung meron kang double chin, magpatubo ka na ng balbas. O kahit babae ka, at least mamili ka, may balbas o may double chin. You cannot have it all. So, kailangan meron kang ile-let go. So, for now, sige, ile-let go ko na muna yung aking balbas. I'm very light para i-reveal ang aking double chin. The plate?
O, di ba? Narinig niyo ba yung tugtugan nila on the background? Ayos, di ba? Para may pusa nag-aaway lang. Char. Oh, kanin naman. Char nga lang. Char lang, B. Hindi ko na sure. Parang pakiramdam ko sa ibang barbero, ang ginagamit sa akin, soft bristles ng brush. Pero ito parang tigas. Habang nagpe-prepare pa ba si Kuya sa next na gagawin namin, which is ang pag-facial sa akin, isa-shoutout ko muna yung mga ibang nagko-comment sa inyo. So kung gusto mo rin ma-shoutout, mag-comment ka na, be. Go! So shoutout kay ako si Sunako1745, shoutout kay Ruti TV 2024, kay Carmela Pangilinan 7942, kay Dos22169 ng New York, at kay Gretel Mariano 4494. I-comment nyo naman saan umabot tong video na to. Comment down, taga saan ba kayo? At after lang bing uminom ni Kuya, sisimulan na natin ang programa. Pasok, maestro. So ito na nga, be, totoo na nga ang chismis. Wala pa tayong 5 segundo. Pero napatunayan na natin na iisa lang ang style din ng India at Nepal pagdating sa pagpa-facial. Oo, be, parang lumalabas nga sa ating pag-aaral na dito sa South Asia, ganito talagang paraan nila ng pagpa-facial. Mararanasan mo ang maging hugasan. Nakita nyo ba yung tubig? Ayan, galing sa balde. 'Di ba? Kita nyo, at least naghugas si Kuya ng kamay. Nakita nyo, malinis yung kamay niya after niya akong kuskusin. Let's say na nagbanlaw siya ng kamay niya para at least wala nang sabon yung kamay niya. Pag-adjust niya ng upuan ko. At syempre, tulad ng ibang facial, ito ba special din. Tingnan mo, saka tinanggal, hindi binanlawan ng mukha. Ang ginawa, pinunasan ng cotton. O, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Iba rin talaga ang style nila dito eh. Tingnan nyo yung itsura ko, oh. Mabait yan eh. Mabait naman yan. Ano ginawa nyo dyan? Bakit ganyan? Oh, tapos yung tugtog pa, be. Ay, dumilat. So, yan. First part pa lang to ng ating facial. Medyo mahaba-habang proseso ang pagdadaanan ata natin dito kay Kuya. Siyempre, gusto niya perfect yan. Pati yung mga libag-libag sa leeg, kailangan maging malinis yun, be. Kaya naman nilagay niya na parang, feeling ko pang aftershave yung nilagay niya kasi medyo mahapde, to be fair. So, hindi pala yun aftershave. Shaving cream pala yun, be. Pinalabot niya ng konti. Bagot niya ako ito. Ahitan. Oh, syempre pag ganito, guys, bawal muna magbiro. Tahimik lang muna. Kundi, magigilitan tayo ng leeg. Nako, the end agad. At be, yung pinahid niya pala sa mukha ko kanina, kala ko simula na ng facial, kadugtong papalayo ng pag-aahit. In fairness, para maahit talaga yung mga maliliit na buhok, yung pala yun. Kasi inahit niya yung leeg ko, tapos, ang okay lang naman nung nilagay na cream sa mukha ko para ahitin yung ano ha. Ang gulo ha, parang yung dermatologist ko sa Pilipinas parang magdi-disapprove dito. Inahit, tapos, may gagawin pa. Naku, yung pores ko nito, sana hindi siya mag-breakout, sana hindi magwala talaga. Sinasabi ko sa inyo. थोड़ा सा दिक्कत रहा ना बहुत दाम दिक्कत हो गई पीछे तो घास आगे से जा पड़ता घर ना पानी पूरा डेल कर दो Fish. Okay.
Lipat tayo guys. Okay. Yoga? Video भेज के देखिए मरता जाएगा बढ़िया बनाने में जाने पानी से संपर्क कर सब फूल फूल का बात है At ayun na nga, be, ganito pala ang pagbabanlaw dito. Hindi ko naman alam na bigla akong ilulublob sa lababo, be, at babanlawan. Diyos ko, pakiramdam ko, bibinyagan ako dito, be. Nakakalokang pagbabanlaw pala dito. O, di ba, real quick, parang pakiramdam ko, grinugroom akong Shih Tzu. Ang galing. Babe naman ako na Shih Tzu, di ba? Oh. Legit, naging hugasan ako, be. आणि हा खतम होईल बरोबर हां बरोबर Siyempre, hindi mawawala dyan, be, ang kanilang iconic spray talaga, oh. Minsan hindi ko alam kung ito yung halaman ba ako o planchahing i-almirol, eh. At sa lahat ng mga pa-facial talaga, be, kinagamit talaga nila dito yung finest ingredient para mapaganda talaga yung ating balat. Although, seriously, be, no, siyempre, hindi ko alam kung perfect ba to sa skin ko dahil, siyempre, lahat ng mga ingredients, be, is may kanya-kanyang ano yan, depende kung dry skin ka. Oo, basta gets mo yung point ko. Kanya-kanyang strength. Oo. Tingnan mo yung pagpahid ni Kuya, di ba? Full of strength talaga. Tag nyo naman dyan, be, mga kilala nyo talaga mga dermatologist. Look at the expert here. Oh, di ba? Tingnan nyo. Look at the artist and the artwork. Kung artwork nga ba, di ba? Syempre, hindi ko naman inire-recommend yung ganito para sa lahat, no? Kung gusto niyo to gawin for fun, go. Eh, gusto niyo itong ginagawa ko, di ba? So, eto. Oh, RIP para sa mga skincare routine natin dyan. May mga nalalaman-laman pang gently massage your face to kemerut, the ingredients and the nutrients. Wala na, be, dito, be. Oh, kainin mo yung balat mo. Wala na, be, dito, be. Sabihin mo sa balat mo, kainin mo lahat ng mga ingredients na to, lahat ng mga nourishment na to, lamunin mo, lunukin mo. Be, kung pinapakain na ng nourishment yung mga pores ko, be, nasungal-ngal na sila, be. At, be, tingnan mo naman si Kuya, be, very nonchalant lang, di ba? Parang, wala lang. Kus sa mukha ko, scrub. Wala lang. Just mind your own business, be. Be, pasabihin nyo naman si Kuya, pakicheck, humihinga pa ba yan? Ano, buhay pa ba yan? Oh, pakicheck naman. Naku, hindi, be. Ganyan lang talaga si Kuya maglinis na mukha. Mini-make sure niya lang talaga na maging malinis. As in, maging shining, shimmering, splendid yung kutis natin. Glass skin talaga. Yung sobrang glass skin na parang ang sarap basagin. O, di ba? Meron pang time si Kuya makipagchikahan.
Be, sa sobrang tindi ng kuskus ni kuya sa mukha ko, after neto, sobrang nipis ko na. Sobrang sensitive ko na. As in, tignan mo lang ako, ma-offend agad ako. Ganun na to kanipis. Grabe. Kung mapapansin nyo, no, sobrang daming beses niya kinuskus talaga yung bawat parte ng mukha ko. As in, hindi lang 406,000 times niyang kinuskus. Grabe, parang times 2 cube at double-double pa, be. Yes, sa wakas natapos din, be. Akala ko tong kuskusan namin sinahaba ng Batang Quiapo, be. Grabe. Pero pakiramdam ko, be, hindi pa doon nagtatapos. Season 1 pa lang yun, be. Meron pang paparating. Oh, para sa ating second step, ito naman, dinampot naman ni Kuya ang kanyang sinulid. Oh, ganito sila mag-thread dito, be. Oo, diba? Tine-thread namin yung mask. Oo, so yung inilagay niya sa mukha ko, pinatigas namin yon. Siguro iniwan niya sa mukha ko ng mga 10 minutes. Tapos, imbis tanggalin, be, sabi ko talaga sa'yo, hindi namin dinadamage yung skin sa ginagawa namin. No? Ang dinadamage namin, yung dirt. Dinadamage namin yung lahat ng bacteria na nasa mukha natin. Ewan ko na lang kung di pa kayo mamamatay sa ginagawa. O, pili kayo sino unang mamamatay. Yung mikrobyo o yung tao. Ito yung updated version ng threading. Hindi lang pagtatanggal ng buhok, kundi pagtanggal ng balat. O, pwede rin tanggal yung buhay. O, tingnan yung itsura ko. O, di ba? Parang wala na. Ay, by the way nga pala, yung nakita niyo sa likod, yan yung paraan nila kuya ng pag-iinit ng tubig. Hindi kasi sila dito yung merong hot or cold. So, medyo ano tayo dito. At least hindi kami nagtatakore. Electric ang gamit namin. O, di ba? At hindi lang basta kettle, balde ang gamit namin. So, ayun naman ngayon, be, tatanggal naman ni Kuya yung mga natitira sa mukha ko. Siyempre, tulad ng bawat construction, tatanggalin lagi natin ang mga debris after ng paggawa. Siyempre, kailan lilinisin natin yan eh. Si Kuya dati tong ano eh, paliban sa pagiging barbero, dati talaga itong construction, marunong magbasilya, ngayon pinapakinis na namin, no? Ganito talaga yung proseso nun eh. Comment down below sa mga construction dyan. Ano may advice nyo kay Kuya? Ayan ba, inuulit ko, hindi ko inire-recommend itong ginagawa ko. Ayoko dumating ang panahon na magsisisihan tayo. Pawang profesional lamang ang gagawa dapat nito. Kung pakiramdam mo ay makapal ang mukha mo para tanggapin ang lahat ng mga pagdurusang ito, I dare you. If not, manahimik ka sa bahay ninyo. Mag-skincare ka dyan sa sulok. Oh, syempre, another spray. Kailangan banlawan. Tulad ng paglalaba, hindi lang isa, dalawang banlaw. Kailangan matanggal ang sabon. Banlaw lang ng banlaw. Oh, di ba tulad ng sinabi ko sa inyo, be, hindi rin nagtagal. Eto na, meron agad tayong season 2 ng kuskusan ng pisngi. Nako, be, kung alam mo lang, be,
tong clip na to, pinabilis ko ng 800 times talaga. Legit to, hindi to nagjo-joke ako. 800 times siyang pinabilis dahil sobrang tagal talagang kinuskus yung mukha ko. As in, para pakiramdam ko, yung kakakuskus niya ba sa mukha ko, feeling ko ma-dislocate na yung mata ko sa baba ko, yung ilong ko, sa cheekbone ko, parang yung TikTok reel, yung TikTok video na filter na gano'n, parang feeling ko mangyayari na yun, onti na lang. Kudos kay kuya kasi kakakuskus niya. Yung kanan kamay niya ngayon, kaliwa na. Iba talaga, be. Oh, 'di ba nakita nyo? Sumasakit na yung batok at leeg ko, be. Nako, nangalay na. Ako nakaupo lang, nangalay na. Oh, ito na ang next step natin ngayon. Ngayon, mararamdaman ko naman maging siomay. Wow. Oh, steam tayo dyan. So, sa mga legit na massage, normal at totoo naman talaga ba na nag-i-steam talaga kami ng mukha para ma-open yung pores. Pero kadalasan, ginagawa yun sa simula para bumukas yung pores at malinisan. Pero ito sa amin, be, di ba, asa gitna, sandwich. So, binuksan ng scrub, tapos i-open pa namin yung pores. Hindi ko alam, sana walang maklag na pores sa lahat ng ginawa namin, lalo na freshly shave yung aking balat. Oo, pero ito, at least ako na lang yung mag-a-adjust mula doon sa steam. Kung kaliwa, kanan, taas o baba. Sana lang talaga hindi ako maging siomay after neto. Or in Nepal, hindi ako magmukhang momo. Oh, dito na naman tayo. Back to Trading Season 2. Oh, good luck. After ito, bili na lang ako bagong mukha. Ayan, libas na naman tayo gamit ang kanyang dental floss. I mean, ang kanyang sinulid sa kanilang makabagong edition ng pagtithread. At tinanggal na naman niya yung mga cream and mask na nasa mukha ko. Ay, salamat sa wakas. Sana ito na to, Lord. Dinggin niyo po ang panalangin ko. Huh! Ayan. Andito na naman tayo sa panibagong season na naman ng spray. Sana huling banlaw na to. Teka guys, may napulot na naman siya. Meron na namang cream. Ano na naman ba ito? Naku, welcome to the 3rd season ng ating scrub. Diyos ko po, ang ating mukha. After po talaga nito, hindi na muna ako magka-facial ng mga 5 years. Oo, magpapahinga muna yung mukha ko. Kailangan ko po munang ipahinga dahil sobrang feeling ko warak na po talaga. I mean, masyadong maganda na po yung balat ko para sa panibagong facial uli. So, thank you so much, kuya. Actually, sobrang thankful ako sa'yo. Pwede na natin itong itigil. Naniniwala ako na sometimes less is more. So, let's do it. Tinalo ko pa ba yung hugasan? Yung hugasan, isang sabunan lang, okay na. Yung kina-car wash, isang sabunan lang, okay lang. Yung mukha ko, ganun ba talaga kadumi? Kuya, grabe ka naman. Parang feeling ko, ang dumi-dumi ko namang tao, kuya. O, sa mga basher ko dyan na nagsabi, maduming bakla ako. Ayan guys, malinis na bakla na ako ngayon. Sa mga mahilig magmalinis dyan, punta kayo dito kay kuya, magpalinis kayo, sure. Magiging malinis talaga kayo. Sobrang kakaiba yung paglinis sa akin ni Kuya Be. Parang na-detoxify na ako. Tapos parang nabawasan pa ako ng kasalanan. Ganun, grabe, Be. O, diba ang bait ni Kuya? Lagi niya ako ni-esperyan. Dati talagang plantito yan si Kuya eh. Akala niya puno ako ng ng utalisay. Ano ba, Kuya? Oh, 'di ba binabanlaw na naman tayo ni Kuya. Hindi pa rin tayo tapos, be, kaya naman magkanooran tayo sa part 2 nitong ating bonding with Kuya. Bonding season 2 ha. Panoorin nyo. Kung nagustuhan mo to, don't forget to like, share at mag-subscribe. Until the next video, be. See ya!